Apo kunsing na kinalagdan. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Lahat ay batid niya, mabutit masama, kilalang kilala niya. Kaya't halina kayo mga minamahal ko, tulirang tantuin niyo at kilalanin kung sino siya at patuloy niyo siyang madarama, mapapabuti ang bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sadyang kapag nagkaiba-iba ang kwento, yung magtitiwala sa totoo at gustong tumalim at sumunod, kikilos, gaganap, tutupad, kahit na makikipagsapalaran na meron nga kayang gawain o wala. Yun namang nagdudumalit, nagmamadaling umuwi na isip ay wala. Yun nga ang napala. Kaya kung halimbawa may biyaya sa araw na ito, yung nagsiuwi, hindi makakatanggap, di po ba? Ngunit kung pinagsikapan mong tupdin gawin ng para sa Ama, anumang oras ibigay niya, nakahanda ka, hindi ka makakaligta sa biyaya at pagpapala niya. Buhay po ba ang Diyos? Hindi nga po naging malinaw ang usapan. Ngunit sa akin po malinaw ang alam kong pinag-usapan. Wala ako sa tanghali, sa gabi naririto ako. Yun po ang alam ko na kaya tumupad ako dun sa gawain na nandito ako. Sa totoo lang po, labag na labag sa kalooban ko na ako'y hindi nagkukwentuhan nga kami ni Arlene
sabi ko salamat sa Panginoon sa maglalabing-anim na taon na paglilingkod, mabibilang mo yung pagliban ko sa loob ng 1 taon. Paano nga ba kayang nagampanan niyaon na sa dating buhay mo, hindi mo kaya yun? Halimbawa, unahin mo yung kapwa mo o para sa pamilya at sarili mo. Ngunit kay sarap nga palang ibigay ang sarili mo sa kapwa-tao. Na alam mong hindi mo maibibigay sa Ama, alam mong hindi mo kayang ibigay sa Kanya dahil wala siya dito sa lupa. Hindi mo pwedeng sabihin, o kumain ka na Ama, dahil hindi siya kumakain ng pagkain mo. O manamit ka nito Ama, dahil hindi siya nagsusuot ng damit mo. O ere ang bagay, masarap ito Ama, dahil hindi siya kumakain ng kahit ano pa. Ngunit ikaw, kahit hindi mo siya nakikita, madarama mo kung sino siya at ano siya sa buhay mo, magiging masaya ka kapag dinama mo ang pagmamahal niya. Kaya nga sabi nga niya, maliwanag sa banal na aklat, kung tutuntunin at babaybayin ninyo, walang sumunod sa kanya na napahamak. Mayroon po ba? At kapag pinaglingkuran mo ang kapwa mo, pinaglingkuran mo siya. Habang naglilingkod ka sa kapwa mo at pinaglilingkuran mo sa kapwa mo tao ginagawad, ang pinaglilingkuran mo yung kapwa mo, sa kanya mo yung ginagawa. Sapagkat hindi mo gagawin ito sa kapwa mo kung hindi mo alam ang Diyos mo, sinusunod mo. Buhay ba ang Diyos? At siyon po ang tunay na katotohanan. Hindi mo kayang gawin bilang tao lamang ang mga bagay na ginagawa mong pang-espiritual, sapagkat walang taong tutupad at gaganap sa ganitong gagampanan tulad ng gampanin na ito na ng bawat lingkod na tumutupad. Sino nga ba ang magmimiting katulad ng mga Kaps? May gampanin sila bilang lalaki, bilang pamilya, may pamilya bilang maasawa. Kaya sa totoo lang po, huwag namang nasasaktan at huwag masaktan yung kung magkamisan. Sinasabi, walang pagbabago ang buhay, hindi nababago ang buhay. Diyos ko at Ama ko, alam niyo po ba, kapag sinunod niyo talaga ang Panginoon, may pagbabago talaga. Yan po ang 100% ang sisiguraduhin ko sa inyo. Kapag sinunod niyo po ang Panginoon, may pagbabago. Unang-una, sarili mo babaguhin niya. Pangalawa, yung pananaw mo sa mundo. Yung mithiin mo sa mundo. Yung damdamin mo bilang tao. Ang pag-iisip mo bilang tao. Kaya't yamang ikay nababago at nagbago, hindi mo namamalayan, pati buhay mo'y nababago. Dahil natututo kang kumilos ng tama, gumawa sa tama, sa salapi, kaya mong, sabi nga, pag pinagtiwalaan ka sa maliit na halaga, pagtitiwalaan ka sa malaking halaga. Kaya't kahit kakaunti ang hawak mo, bakit kaya mong parti-partihin yon? Dahil sa Diyos na nagbibigay karunungan sa iyo, dahil sa Diyos na nagbibigay pagtitimpi sa sarili mo, sa dating buhay mo, na kapag may gusto kay gawin mo na kung anong gusto mo. Ngunit, at pasubali, kapag nasa Kanya ka na, ang dating si ikaw, iba na. Ang dating si ako, iba na. Ganon ang pagbabago. Kaya nga, magtataka ka pa, paano mong napagkakasya samantalang alam mo na kaunti lang? Bakit nagkakasya? Ba't masaya ka? Ba't maligaya ka? Dahil sa kahiwagaan ng Diyos na hindi mo namamalayan kung paano siya kumikilos, dahil sa himala ng Diyos na hindi mo alam kung paano nangyayari, dahil alam mong makapangyarihan siya at kikilos siya sa buhay mo, kaya ang tuon ng pansin mo, ang gagawin mo, alang-alang sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya hindi mahirap ang sumunod. Mahirap lang sa isip, mahirap lang sa kalooban kapag hindi gusto. Subalit kung tunay na nararamdaman na sa puso mo'y Ama,
Kristo man din nakasama sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kay gaan ng loob, kay gaan sa isip, unawang-unawa mo ang lahat ng tutok din, lahat ng iyong gagawin. Sapagkat hindi mo sariling isip yan, hindi mo sariling karunungan, hindi mo sariling damdamin, hindi mo sariling katawan, kundi sarili ka na ng Espiritu ng Ama na kasama mo araw-gabi man, kaya't magaan para sa iyo lahat ng tinatalima mo. Buhay ba ang Diyos? At siya na nga ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya nga, kapag may dumadaing, daing ng daing, hindi naman kayang tupdin ng kalooban ng Ama, hindi mo makuhang magalit, hindi mo makuhang magsalita ng masama. Awa at habag ang nasa sa iyong damdamin, sapagkat anin mo na lamang sabihin mo sa kaniyang, ba't di ka kasi matuto nang makilala mo ang totoo at ipakita niya sa iyo ang dapat gawin mo. Nang gumaan ang pasanin mo at huwag sinasabing kay hirap at kay bigat, sapagkat walang mahirap at mabigat na may sasadyan, ngunit at pasubali, para sa iyo'y mahirap, para sa iyo'y mabigat, dahil alam mong kasama mo ang Ama, hindi kanya pababayaan, kaya't kasadyaran ay sasapitin mo man din niyaan. Buhay ba ang Ama? Yaon ang pananaw na nababago, yaon ang damdaming binabago, yaon ang kaisipang napagbabago, sapagkat walang masamang tao. Laging tandaan, walang masamang tao, lahat may mabuting isip at kalooban. Ito lamang, kung magkamisay pinananaig ng tao kung ano yung masamang pumapasok sa kanila, hindi mo na pinagninilayan, hindi mo na pinag-iisipan. Dapat, bago mo gawin, bago mo sabihin, 10 beses mong isipin. Sabi nga ng matatanda. Ngunit pawang katotohanan, dapat nga palang ginagawa yaon upang hindi ka naliligwak, napapahamak, napapariwara, nakakapagsalita ng masama. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Mula kay Mateo, nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang sapat na bagay, ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa Ama, maliban ang Anak, at siyang marapating pagpapahayagan ng Anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin sa buhay, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaanang pasaning ibibigay ko sa inyo." Paano mo ba nasuring na ibakat na bago ka? Doon sa mga pahayag na kahirap mong unawain, ngunit bakit naunawaan mo? Doon sa mga salitang dati di mo alam, bakit natutunan mo? Doon sa mga gawang dati di mo nagagawa, bakit nagagawa mo? Doon sa mga salita at salitang gawa, may kalakip na gawa, na bakit nga ba dati hindi mo alam at di mo nasasabi? Di mo nagagawa. Yaon na nga ang katotohanan, may buong galak kang tinatanggap, kumilala kang ganap, gagawin niya sa iyo ang marapat. Walang hindi magbabago, lahat kayang magbago, sapagkat lahat kayang baguhin nitong Ama. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? At maliwanag niyong narinig, magaang pamatok lamang ang dadalhin ninyo, sapagkat kasama niyo ang pamatok niyo, at kailan may hindi kayo makapagdadala ng mabigat, sapagkat hindi ninyo kakayanin niyaan. Kaya't ang inyong hirap at ginhawa
Saan kaya magmumulayaan? Ang hirap na naging ginhawa sa Diyos Ama pagmumulan ng lahat. Kaya't ang liwanag ay patuloy niyang nilalagak, kaya't halina kayong lahat, kayo'y sa Kanya sumangguning ganap, tumalikod sa inyong hindi nararapat na gawa. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Opo, kung marunong lang kayong magsuri at magnilay. Sa paglalakbay lang ninyo sa daan, sa patungo nyo lang kung saan dako, makikita nyo napakabuti ng Diyos, napakaiwaga ng Diyos. Daing ng daing ang tao. May maririnigan kang daing ng daing. Ngunit bakit ang kapwa naman nila ay umuunlad, gumaganda ang buhay? Suriin niyong mabuti. Noong unang panahon, dumako kayo sa Ilocos, sa Bigan, makikita niyo mga lumang tahanan, tama ba? Nung panahon na yun, yun ang pinakamagaganda na tahanan sa Bigan. Ngayon, antik ng naturingan, panibago na naman na masisilayan mo ang gawa na kay gaganda't kay bubuting masdan na mga tahanan. Kay gagara, ibig sabihin, padagdag ng padagdag ang karunungan ng tao para magplano, para gumuhit ng tahanan, ng gusali ng lahat. Saan nagmumula ang utak ng tao? Saan nagmumula ang isip niya? Sa kanya bang sarili? Hindi, sa Diyos. Kaya nga sabi niya, kayong matatalino, huwag magmalabis kayo sa isang iglap na nasahin ko, talino nyo'y mawawala sa inyo. Totoo po iyaan. Bakit? Magkaroon ka lang ng comatose. Hindi mo na alam lahat ng pangyayari sa buhay mo. Wala ka ng karunungan, magkaroon ka lang ng Alzheimer. Wala na. Hindi mo natanda lahat. Ang magiging katalinuhan mo'y wala na. Ang talino mo'y wala na. Pag nagkaroon ka ng Alzheimer, pag nagkaroon ka ng comatose, o dili kaya, nagkaroon ka ng insomnia, hindi ka na makatulog, pati yung isip mo nag-iiba na, at nagkaroon ka ng sakit na tinatawag na nakakalimot. Ano tawag sa English nun? Ano? Nasa dulo ng ano, ayaw sabihin. Ano? Amnesia. Amnesia, hindi amnesia. Amnesia. Kapag nagka-amnesia ka, Alzheimer, at nagkaroon ka ng lukarit na isip, over depression, over tension, over fatigue. Ala, tingnan mo kung alam mo pa yung galing mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, sabi nga, ano man ang labis kinakalos, ano man ang kulang mapupunuan, ano man ang ligwak, tatapon-tapon lang. Kaya, huwag niyong sayangin ang buhay. Alam niyo po, kapag kayo ay binigyan ng kaalaman at karunungan kahit kayo mangmang sa lupa, aba, kahit kanino, pwede kang humarap dahil ano bang pakialam ng talinong panlupa. Buhay po ba ang Diyos? Ano? Kung magaling siyang arkitekto, kung magaling siyang designer, kung magaling siyang engineering, kung magaling siyang... Basta ako, magaling naman ako sa Diyos ko. Ano ba? Pares lang kaming may buhay, pares lang kaming mamamatay. Ba't ako matatakot? Ba't ako mahihiya kanino man? Yan na ngayon ang isip at damdamin ng taong binago ng Diyos. Subalit, sa dating buhay mo, pag di ka nag-aral, nahiya kang humarap sa kapwa mo. Pag wala kang kaalaman, hihiya-hiya ka, tapipi ka. Ngunit, sabi nga ng Ama, kanino ka dapat mahiya, kanino ka dapat matakot? Sa akin lang. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kahit pagtawanan ka ng magagaling at matatalino at marurunong, pinagtatawanan lang naman pangalan mo, tsaka pagkatao mo. Ngunit di nila nakukuha yung pagkatao mo. Alam ba nila nasa loob mo at alam nila kung ano ka at sino ka? Kaya, sama ka pa rin tumingala, sama ka pa rin manalig, sama ka pa rin umasa, sama ka pa rin sumandig. Buhay ba ang Diyos?
Kaya, kung sa dating buhay mo, masyado kang abang-aba sa sarili mo. Masyado kang habag na habag sa sarili mo. Wala ka nang ginawa kundi naawa sa sarili mo hanggang ayaw mo nang humarap sa kapwa mo dahil may inferiority complex ka na. Sa English daw yun. Ewan ko sa Tagalog. Kayo na ang tumagalog. Oo nga naman. Bakit ka matatakot sa kapwa mo? Bakit ka mahiya sa kapwa mo? Ang kaya mo, di nila kaya. Ang kaya mo, di nila kaya. Tandaan mo, ang kaya nila'y hindi mo rin kaya. Ngunit ang Ama, kaya niya ang lahat ng kaya ng tao. Ang di lang kaya, kasalanan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, isandig nyo, ilagak nyo. Sabi nga, ako ang batong sandigan na walang katibagan. Kaya, sumandig ka sa Kanya. Huwag kang sasandig sa taong mabubuwal kahit malakas siya. Huwag kang sumandig sa taong matibay kahit na matatag siya. Dahil siya'y may buhay. Sumandig ka sa Ama, manalig ka sa Kanya, kaakibat ng mga kapwa mong kaisa't magkaisa kayo, kayo'y sama-samang masaya. Buhay ba ang Ama? Kaya nga kung magkamisan kung anong pinagmamagaling ng tao, siyang nawawala sa Kanya. Kung ano yung pinagmamalaki na, siya yung nawawala sa Kanya. Dahil ang gusto ng Ama, siyang ipagmagaling, siya ipagmalaki. Buhay ba ang Ama? Hindi lamang nagsusuri ang tao. Kung araw at gabi siyang pinagmamagaling mo at pinagmamalaki mo, ang bawat araw mong pagmamagaling at pagmamapuri sa Kanya, pagpupuri sa Kanya, ikaw ang dinaragdagan niya kung ano ang wala sa iyo. Tulad ng kahinaan mo, daragdagan niya ang lakas mo. Tulad ng karupukan mo, daragdagan niya ang katatagan mo. Tulad ng kamangmangan mo, bibigyan ka ng talino. Tulad ng bulagan sa iyong pananaw, bula ang propeta, bula ang katauhan, bibigyan ka ng katapatan at pagiging totoong anak niya. Buhay ba ang Ama? Kaya sabi nga, kapag ikaw ay nakapanamit, kahit hindi magara at hindi maganda, ang kapwa mo'y lahat napakagaganda at napakagagara. Dumiretso ka kundi ka pilay. Lumakad. Dahil alam mo, kapwa mo lang tao ang magarang manamit at magandang sumuot ng damit. Ngunit ang Diyos mo na hindi mo nakikita, alam niya kung ano ka at sino ka bilang tao. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kapag sinabi ng kapwa mo, hoy, ilang taong ka na ba? Sasagot mo naman, ganong edad ka. Kala ko matanda pa ako sa'yo. Umaapaw ang galak mo ba? Natutuwa ka ba? Hindi ka natutuwa, hindi ka nagagalak, nag-aapaw ang puso mo sa pasalamat sa Diyos. Bakit? Kahit hindi ka matalino, kahit hindi ka magaling, kahit hindi ka mayaman, bakit? Sino ang nagbibigay ng itsura mo? Ang Diyos mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya sandig mo sa Kanya, ilagak mo sa Kanya. Minsan, hindi na makuhang magsuklay ng tao sa sobrang daming iniisip. Hindi na makuhang magmumog sa sobrang kapak ng kapak ang bibig. Subalit, ang taong laging dumudulog at nananalangin, pagmulat ng mata, alam niya na gagawin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, lagi niyong tandaan, sa Ama ang buhay, sa Ama ang galak, siya ang kasiyahan, siya ang lakas, siya ang lahat. Nang mabuti, nang maganda, ngunit hindi sa kanyang pangit, hindi sa kanyang masama, kaya sa kanya, kayo kumuha ng kagandahang loob, kabutihan ng loob, mabuting pag-iisip, malinis na isip, upang sa gayon, araw at gabi, kayo nakakatitig, tumingala, bumaba, mata nyo'y maliwanag. Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Buhay nga ba ang Diyos? Di kung wala pong gawain ngayon, hindi natin matututunan kung ano yung pinaaral niya ngayon. Sabi ko nga kay Arlene, nakakatawa ang tao, Pag makitid ang mensahe, ang daming nagko-comment, nagla-like. Pag mahaba,
walang bumabasang marami kasi hindi maintindihan. Buhay ba ang Diyos? Lalo na ka ako pag malalim. Hindi ka ako makapag-like, hindi makapag-comment. Kasi ka ako yan ang palatandaan ng Ama na hindi ka ako maunawaan nila yung mga mensaheng malalalim. Kaya nga sabi nga niya anak, ginawa kong bulag ang mga mata ng taong hindi makakita ng aking katotohanan at ginawa kong bingi yung mga naririnig nila ay pangsanlibutan lang sapagkat di nila ako maapuhap, di nila ako hanapin, di nila ako masumpungan. Buhay ba ang Diyos? Kaya't mapapalad kayo na nakakaunawa sa salita at gawa. Pagkahaba-haba man ang istorya, pagkalawak-lawak man ang mensahe, kapag inuunawa at nakakaunawa ka na, ikay tuwang-tuwa. Ngunit kahit na pagkakitid-kitid, kung wala kang pandamat, wala kang pangunawa, nag-comment, nag-like ka lang, wala lang, ganun lang. Buhay ba ang Diyos? At sabi pa kay Arlene, sulong anak, baybayin mo. Ilang taon nang nagtatala, may pare-parehas bang mensahe? Saan nagmumula iyan? Walang magkakamukha kahit na pagbahabaginan, kahit yung mga alagad na ginagamit na nagtatala. Yung mga ginagamit na nagtatala, makikita mo yung kaibahan at pagkakaiba. Dahil hindi kanila karunungan, hindi sa kanila ang dunong. Saan ang karunungan at karunungan na yan? Sa Diyos nagmumula. Kaya kung may pandama ka, alam na alam mo. Ngunit pag wala, baliwala sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Ngunit nakatandaan ninyo, hindi kailangang puwersahin ng tao, lalong hindi puwersahan ito, kundi ito'y dapat magising ka, makadama ka, makakilala ka ng maunawaan mo muna. At sa gayon, pag may unawa ka na, kay gaan na, kay dali na, dahil alam mo na kung sino ang Ama mo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Napakalawak ng daigdig, napakalawak ng kalangitan. Ngunit walang makakita kung saan dako yaong Ama ay nakatahan. Ngunit damhin mo, mararamdaman mo sa puso mo. Mananahan sa iyo kung tatanggapin mo, Espiritu Santo. Pagpalain kayo, mga mahal ko. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin tiho. Sa bawat araw, ikaw ay magnilay. Mayroong gagawad sa'yo ang Ama, na kung minsan di mo man pansin yan, yaon pala'y mahalaga sa iyong buhay. Kaya't kung tuwirang sa araw at gabi man, ika'y anak na sa Kanya'y nagmamahal. Mararamdaman mo kung sino siya sa buhay mo. Makikilala mo gawa niya sa iyo. Hahanap-hanapin mo tao kung sino siya sa iyo. At makikilala mong totoo kung sino at ano sa buhay mo. Yaong Amang di nakikita mo, kaya't araw-araw mo siyang sa'yo'y nanasahin, madama't damhin sa puso mo. At sa gabi, bago ka mahimbing, sa pagtulog na Kanyang alay, pagninilayan mo ang buhay na masaya at may ligaya. Sa kabila ng dusa, laging nakalaan
ang pagpapaligaya ng Ama. Sa kabila ng hirap, laging nakahandang magbigay siya ng ginhawa. Sa kabila ng mga sinusuong mong mga balakid sa buhay, alam mong may hahawi sa iyong daraanan upang ikay sadsad niyang tuwiran. Sa kabila ng dagok na siyang nagpahintulot, alam mong hindi ka niya pababayaan sapagkat alam mong siyang may-ari ng buhay mo. Sa kabila ng lahat ng nagaganap sa buhay mo, kung kikilalanin mong lubos siya, kailan may di ka maninimdim, mawawala ng pag-asa at manghihina ang loob, kundi patuloy na mabubuhay, yaong sa puso mo'y siya. At tandaan mo, lagi siyang may nakalaan. Sa hirap at ginhawa, kasama mo siya, anumang oras, anumang segundo, maaasahan mo'y siya. Kaya't sa buhay mo tao, huwag mong kaliligtaan tuwina ang sama ay manahan ka't kailanman di iiwan ka. Ba importe jata ere. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Oops. Oh, sige, para meron na kayo lahat, ha? Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong pag mabait doble, pag hindi, hindi. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Up, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Alana, aking mga
minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Lagi niyong tatandaan, walang magaling na tao, walang matalinong tao kung walang Diyos Ama. Hindi lang makayang tanggapin ng lahat ng taong karunungan nila ay galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Sapagkat sa isang iglap na gustuhin kanyang walang malay magagawa niya, sa isang iglap na gustuhin niyang magkaroon ka ng malay magagawa niya, sa isang iglap na gusto niyang ikay magkaroon ng kamatayan, magagawa niya. Sa isang iglap na gusto niya ikay ibang buhay, magagawa niya. Kaya kung kikilala ang tao at makikilala lang ng tao ang Ama, walang magaling, walang magmamagaling, walang mayabang, walang palalo, walang hambog, walang huwan. Sapagkat lahat ang gusto niya maging tapat at marapat. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Kaya't araw-araw mimithiin mong maging kaisa ka't makaisa kaniya sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Patuloy mo siyang mararamdaman, makikilala at matwid mong makikita ang paghahari niyang matapat sa buhay mo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Pag nagmimisyon po kayo, nakahanda kayong mabusog, nakahanda kayong magutom. Yan ang tandaan ninyo. Pero kapag kayo ay nagmimisyon, hindi kayo gugutumin, lagi kayong may kasamang anghel. Kaya, salamat mga kaps, nagpakain sa amin. Buhay po ba ang Diyos? Ako po, paano ko napapatotohanan ang buhay ang Diyos? Maliwanag niya sinabi, sumulong ako, humayo ako, kailan ba po ako'y humayo, hindi pa ako nag-isa eh. Laging, hindi rin ako nakikiusap sa kanila. At lalong hindi ako nagsusumama, uy, samahan mo naman ako. Minsan, may nagsabi sa akin, ba't naman po ayaw ako samahan? Ha? May nagsabi, ayaw po kasi akong tulungan niya. Ha? Alam niyo po, kapag ang Diyos ang pinakipagtotohanan mo, mayroon man taong hindi totoo sa'yo, ngunit maraming taong magpikipagtotoo sa'yo. Mayroon man taong umayaw sa'yo, ngunit mas marami ang gugusto sa'yo. Mayroon man taong namimintas, nanunira sa'yo at sumisira sa'yo, ngunit may bubuo sa'yo. Mayroon man taong aayaw sa'yo, ngunit maraming gugusto sa'yo. Mayroon man tao kung ano-ano sinasabi, ngunit kapag nakakilala, ang Diyos ay kikilalanin din nila. Maraming kaganap at magaganap sa buhay ng isang lingkod, ngunit kailanman hindi siya mag-iisa. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung tunay kayong tapat at totoong naglilingkod, tandaan ninyo, kung ano sinabi ng Panginoon, di nyo man siya nakikita, din gawin nyo, kasama nyo siya. Ang gawang ito, ba't napapatotohanan siya at papaanong naging siya? May humihiwalay man, may lumalayo man, subalit hindi naganap ang mas marami ang nawala. Sapagkat kung may nawawala, may bumabalik, may dumarating mas higit sa umalis. Dahil ganyan ang Ama. Ang isang puno ng halaman kaya niyang alisin, lagasin ng bunga, ngunit kapag ginusto niya, mas marami ang ibubunga pa nila. At kailanman ang isang punong pinangangalagaan niya, may mapigkalmang sanga, hindi lahat puputulin niya. Dahil hindi na makapamumunga, yamang mahal niya ang punong yaan at ginagamit ang punong yan para makinabang sa kanyang bunga. At yan ang palatandaan at totoo. Kung kayo'y pinanghihinaan ng loob, kung kayo'y nasa Ama, mawawala ang hina, ang tapang,
ang daratal niya. Sapagkat bubuhayin niya sa isip at damdamin niyo, anak, ako ang may-ari ng hangin, ako may-ari ng tubig, ako may-ari ng lahat. Kapag itong nawala sa iyo, hangin at tubig, patay ka. Ang bagay, nakikita mo. Ang tubig, maring makita mo. Ngunit di mo ito masasalo na ilalagay sa kamay mo. Ang hangin, di mo makikita. Yan ang kapangyarihan ko, ba't di magtiwala ka? Kaya't kung papaano ang kamay mo ay nakalahad, di mo namamalayan, ako'y nagbibigay din para sa iyo na dapat. Kaya't patuloy kang isa sa akin at patuloy akong kaisa mo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung minsan alam mo, mahirap mangyari. Ngunit kapag ginusto niya, kay dalit, kay gaan palang pangyarihin niya. Kung minsan parang wala kang pag-asa. Ngunit sa isang iglap na ginusto niya, one click lamang sa kanya. Kaya't isang iglap, may magagawa siya. Yan ang lagi niyong tandaan upang mabuhay ang pananalig at pananampalataya. Pag-asa'y gawin, umasa sa Kanya, ligaya sa puso'y madarama. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang liwanag, galak sa puso nyo at manahan kayo sa pag-ibig ng Ama. Pagpapalay kakamtin, sumainyo ang paghahari niya. Mga mahal, lagi niyong tatandaan, kapag kayo'y nakikibaka, ang pinakikibakahan niyo'y pakikipagbanal at pagpababanal, mahirap man para sa inyo. Ngunit kung inaasahan niyo'y Ama at sinusunod niyo'y siya, ang lahat ng paraan, ibibigay niya. Ang lahat ng daan, ituturo niya. Pagpalain kayo. Tayo na, uwi na tayo.